Gina, ano bang problema at ba't ayaw mong kumain, ha? May iniisip ka ba? May sakit ka ba? Wala po, Lo. Wala lang po akong ganang kumain. Bueno, dahil sa dalaga ka na, naisip namin ng lola mo na ipasa na sa'yo ang aming mga abilidad. Lola, ayoko po. Gina, apo, makinig ka sa akin. At sinong magmamana? Ibang tao? Malamang, ikaw pa rin. Proteksyon mo rin ito. Lalo na't matanda na kami. Kapag wala na kami ng lolo mo, sino magpaprotekta sa'yo? Wala, di ba? Sarili mo lang din ang tutulong sa'yo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, tatanggapin mo ang kakayahan namin ng lolo mo. Kumain ka na. Hindi pa po ako gutom. Ay nako! Kakain ka ba o hindi? Ang mapapagalit mo ako, Gina. Iahampas ko sa itong plato eh. Lo, ayoko po kasi talagang manahin yung pagiging mangkukulam nyo eh. Ilayo mo na nga sa akin yung bata na yan. Sige na, Pabelya. At baka masaktan ko pa yan. Sige na, Gina. Pumasok ka na sa loob. Magandang gabi po. Teka, sino kayo? Si Tandang Benito naman. Nakalimutan mo na ba ako? Teka lang, mukhang naabala ko yata yung pagkain nyo. Kilala kita. Oo, tama, kilala kita. Anong kailangan mo? Tatang Benito, baka nakalimutan mo. Sinabi ko sa iyong, umalis na kayo rito sa baryong ito. Dahil ang gusto kong mangyari, ang lahi lang namin ang maghahari dito. Hoy, Oton! Baka akala mo natatakot ako sa'yo. Aswang ka lang. Ako, bilang isang mangkukulam, kaya kitang patayin kahit hindi kita hinahawakan. Lumayas na kayo bago pa ako mapuno sa inyo. Uy, napakagandang dalaga. Pakawari ko, magiging maganda at gwapo ang magiging supling naming dalawa kapag kami ay naging mag-asawa. Kapal talaga ng mukha mo, aswang. At nangarap ka pa ng isang tunay na tao. Tandaan mo, hindi ka tao, Oton. Isa kang halimaw. Kaya, hindi mo pwedeng buntisan ng apo ko. Kung magsalita ka naman, Tandang Benito, para ka namang isang tunay na tao. Katulad lang din kita, isa ka ring halimaw. Mas tao naman ako sa'yo ng kaunti. Ikaw, 100% sa'yo hindi tao. Ako, kalahati lang. Tignan mo kami. Yung asawa ko, yung apo ko, kumakain ng natural na pagkain. Kayo, hindi kayo mabubuhay kapag hindi kayo kumain ng tao. Alis na! Alas! Said, banatan mo na. Pero wag yung dalaga. Akin yan. Masusunod, Oton. Nagpapalit siya ng itsura. Gina, Pabelya, tumakbo na kayo. Bilisan nyo! At saan naman kayo pupunta? Napapalimutan na namin kayo. Umanda ka sa aking matanda ka. Kakainin kita. Wala naman palang sinabi ang matandang mangkukulam na ito.
Oton, tumatakas yung maglola sa likod. Huwag kang mag-alala, Said. Naroroon ang mga kasama natin. Lantakan mo na ang matandang yan. Hindi kaya patatawarin ng Panginoon na masama kayong tao. Kanina sabi mo hindi kami tao. Ngayon, tao na kami sa paningin mo. Bakit? Kumukuha ka ba ng awa? Para sabihin ko sa'yo, Benito, hindi kami naaawa sa'yo. Binigyan na kita ng babala noon, pero sadyang matigas ang ulo mo. Ngayon, uubusin namin ang lahat ng mangkukulam sa baryong ito. Bago natin simulan ang kwento, please paki-like naman po ng ating video at paki-comment na rin ng hi o kaya naman hello Commander. Nababasa ko po ang inyong mga comment. Kapag po nababasa ko yan, mas lalo akong ginaganahan na kayo ay hatiran ng isa nating napakagandang kwento. Ang kwentong ito ay nakuha po natin sa ating kaibigan na si Kanole, na ngayon ay ilalahad natin sa inyo ng maganda at makatotohanan. Nangyari ito taon ng 1990. So, kailan lang? 3 dekada pa lang naman ang nakakalipas. Pero syempre, sariwa pa rin sa isipan ng ating kaibigan ang mga nilahad sa kanya ng nasa kwento. Tara at sabay-sabay na nating pakinggan. Buddy, ano bang gagawin natin sa bayan? Tsaka, parang bad trip kaya yata. Paano ba naman si Major? Mas naniwala ron sa sinasabi ng mga tao. Bakit di niya tayo paniwalaan? Tayo mga kasama niya di ba? Buddy, ganyan talaga si Major palibhasa, malapit nang magretiro, matanda na sa serbisyo. Bakit ba? Ano bang sabi sa'yo? Anong sabi sa akin? Nung pumunta raw tayo sa liblib, nang kinausap daw natin yung pinakamatanda ron, ang sabi ba naman sa akin, binastos daw natin yung mga tao doon. Buddy, mga sundalo tayo. Wala sa bokabularyo nating mga sundalo ang mangbastos ng tao. Kaya nga nagtataka ako kanina nung ipatawag ako Ayun, sinermon-sermonan ako. Kung di lang opisyal yun, baka nilabanan ko yun Yan ang wag mong gagawin, buddy. Mahirap yan. Baka saan kayo umabot? Parehas pa naman kayong armado. Yun na nga, buddy. Kung hindi ko lang talaga iniisip ang pamilya ko, baka nag-aabot talaga kami noon. Kahit matanggal ako sa serbisyo. Ayoko pa naman kasi yung pinagbibintangan ako ng mali. Kahit na hindi ko naman ginawa. Nakita nyo naman, di ba? Kaya nga, buddy. Teka, maiba tayo. Ano bang gagawin natin sa bayan? Basta, may bibilin ako. Uy, regalo, no? Siguro, kursunada yung babae dun sa liblib, no? Aba, hindi Anong kursunada? May pamilya na ako, buddy. Baka ikaw, kursunada mo yung babae na yun. Teka, sigaw ng babae yun Buddy, dalian mo. Dun sa gawiron. Sige. Mabilis na sinundan ni Sergio at ni Anjo kung saan nagmumula yung sigaw ng babae. Nung mga oras kasi na yon, naglalakad sila sa gitna ng kagubatan at pababayon sa kampo. Nang makita nila yung babaeng umiiyak, nakasandal ito sa isang matabang puno tapos duguan. Sandali! Ba't ka umiiyak? Buddy, may dugo! Tulungan niyo po kami! Bakit? Anong nangyari sa'yo? May mahabol po sa amin! Ha? Sinong kasama mo? Apo! Nandito ako, Apo! Buddy, dun sa gawiron! Puntahan mo, buddy. Sige,
Pinagsama ni Sergio at ni Anjo ang maglola. Doon ay in-interview. Tinanong kung anong nangyari at bakit duguan yung mga damit nila. Mga sir, maniwala po kayo sa amin. Hindi po kami masamang tao. Lola, alam po namin yun. Tinatanong lang po namin kayo. Ano ho bang nangyari sa inyo? Mga sir, kagabi pa kami nagtatatakbo ng apo ko. Tagasan ho ba kayo? Taga Baryo Magsilaw ho. Baryo Magsilaw? Meron ba nun sa Iloilo? Malay ko. Bakit ho kayo nagtatatakbo? Sino hong humahabol sa inyo? Baka ho hindi kayo maniwala. Gusto kaming patayin ng mga aswang. Ano kanyo? Lola, anong aswang ang pinagsasabi nyo? Totoo po yun. Ang lolo Benito ko, pinatay po ng aswang. Kitang-kita po namin kung paanong kainin yung laman niya. Buddy, siguro mas mabuti. Wag na muna tayong tumuloy. Dali na lang muna natin sa kampo tong mga to nang makuna ng statement. Statement? Buddy, bakit? Buddy, seryosong usapin to. Wag na muna tayong tumuloy dyan sa bayan. Total, di mo naman masabi sa akin kung anong bibili natin doon. Tara. Sige na nga. Isinama ang maglola sa kampo at pagdating doon, nakita sila ng opisyal. Seryo? Sir? Anjo? Sir? Sino yung mga kasama nyo na yan? At bakit puro dugo yung mga damit nila? Sir, nakita ho namin sa gubat nagtatatakbo. Ano? Nagtatatakbo po. Oh, napano ho kayo? Sir, hinahabol daw sila ng aswang. Totoo po yun, sir. Ang totoo po niyan, plano namin ng apo ko talagang pumunta rito sa kampo. Gusto naming i-report ang nangyayaring kaguluhan sa baryo namin. Sir, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang baryo namin. Pinepeste ng aswang ang baryo namin, sir. Ganun ba? Seryo, Anjo. Dalin mo na sa klinik ang dalawang yan para matanggal yung mga sugat nila. Sir, wala ho silang sugat. Ha? Bakit may dugo? Sir, ito po yung dugo po ng lolo Benito ko. Pinatay po sila ng aswang. Ha? Ganun ba? Sige na, dalhin silang dalawa sa klinik. Yes, sir. Pagkatapos noon, bumalik si Sergio at Anjo sa opisyal dahil ipinatawag sila nito. Sergio! Sir! Anjo! Sir! Sa palagay niyo ba, may katotohanan ang sinasabi nung maglola na yun? Sir, kung ako tatanungin, siyempre naman. Ikaw? Opo, sir. Naniniwala rin po ako. Palibhasa. Kayong dalawa, parehas kayong apo ng albularyo. At di ba, meron kayong mga medalyon na palagi niyong sinasabi na panangga sa bala sa tuwing napapaengkwentro tayo. Sir, kung kayo po hindi naniniwala, kami pong dalaw ni Anjo, naniniwala po kami. Siya nga naman, sir. Sige, ganito. Total, nag-report sa atin ng maglola. Kayong dalawa, ipapadala ko kayo sa baryo na yun. Magiging isa itong secret mission. 4 na araw lang ang ibibigay ko sa inyong palugit. At kapag nakakita kayo ng kahina-hinalang galaw mula sa banta ng mga rebelde, tanggo agad kayo rito sa headquarters. Yes, sir. Seryo. Sir, ilang taong ka na sa serbisyo? 7 years, sir. Ako naman ho, sir. 6 years pa lang po. Kung ganoon, mas senior sa iyo si Sergio
Kaya sa kanya kasusunod. Sir, paano kung totoo yung sinasabi ng maglola? Paano kung totoong aswang ang may gawa nun? Ano hong gagawin namin, sir? Aba, tinatanong pa ba yan seryo? Kung may banta sa inyong buhay, alam nyo na ang gagawin nyo. Huwag na huwag kayong magpapauna. Pero sir, kung di naman to related sa mga kalaban ng gobyerno, pwede ba yun? Ang hina talaga ng ulo mo, Anjo. Basta may banta sa buhay nyo, gawin nyong nararapat. Pero kung may presensya ng mga rebelde sa lugar na yun, huwag kayo magtubili. Tumango agad kayo rito sa headquarters. Understood? Yes, sir. Itong report na to ay hindi pa validate. At kaya ko kayo bibigyan ng secret mission sa lugar na yun upang masigurado natin kung may katotohanan ba ang sinasabi ng maglola. Pero mas naniniwala ako na gawa yan ng mga taong labas. Sir, trabaho ba natin yon? Di ba dapat trabaho ng mga pulis yun? Sa atin sila lumapit. Tayo ang unang re-responde. Sir, parang mas naniniwala ho ako sa sinasabi ng maglola na aswang ho talaga may gawa nun. Hindi ho ba kayo naniniwala ron, sir? Seryo? Anjo, kung sa lola niyong dalawa, hindi ako naniniwala sa aswang pa kaya? Lolo ho, sir. Siya nga naman, sir, lolo. Ganun din yun. Ulitin ko sa inyong dalawa. Kung sa mga lolo niyong albularyo hindi ako naniniwala, sa aswang pa kaya? Sir, palibhasa naman po kasi, dito lang kayo sa opisina. Kami, pag-alagala po kami sa kabundukan. Madalas po kaming nakakaengkwentro ng ganyan. Pero di naman kami na Pero sa pagkakataon na to, sir, kapag nakita namin talagang nananakit sila ng mga sibilyan, aba, ibang usapan na yan. Di ba? Seryo? O naman. Sige ganito. Paglabas ng maglola, samahan nyo na silang umuwi. Tandaan nyo, ito ay isang secret mission. Pupunta kayo roon ng hindi naka-combat gear. Nakasibilyan, tanging dala nyo lang maikling bakal at radyo. Ulitin ko sa inyong dalawa. Kapag may kahina-hinalang galaw mula sa kalaban ng gobyerno, itango nyo agad dito sa headquarters. Yes, sir. Hindi nagtagal lumabas din ang maglolang Gina at Pabella. Napalitan na rin ang suot nila. Siya nga ho pala. Ako ho si Seryo. Ikinagagalak kitang makilala, sir. Gina nga pala. Gina! Anjo nga pala. Kasi ganito sabi sa amin ni Major, titignan muna namin kung may katotohanan yung report nyo kasi hindi pa naman validate yun Pero kung may banta sa buhay namin, kung talagang ang aswang yan tumutugi sa inyo at gusto nyong ipasolve sa amin ang problema, wala namang problema ron, di ba? Sarento? Anjo, ako dapat nagsasabi niyan. Oo nga pala. Sige, kay Sarge na lang tayo makinig. ganito po. Sabay-sabay tayong uuwi sa inyo. 4 na araw ang binigay sa aming palugit ni Major para alamin kung ano ba talagang problema sa lugar na yan. Kasi hindi naman po sa naniniwala po kaming dalawa ni Anjo sa mga aswang. Pero yung lugar nyo po na yan, hindi po yan red zone. Hindi po yan kuta ng mga rebelde. Hindi naman talaga rebelde ang problema sa aming baryo. Aswang po, aswang. At kung hindi nyo po naitatanong, ang mga aswang na yan ay galit sa lahi namin. Bakit po? Kasi po yung lolo ko kasi mapagbigay na tao. Pag napunta po kayo ron sa amin, makikita niyo pong ang daming mga pananim na gulay doon. Ipinamimigay po namin yon sa nangangailangan. Siguro po, inggit po sa amin, kaya nagalit po sa amin yung lahing aswang. Mga sir, tulungan niyo po kami. Baka sakaling may ma-recover pa tayo sa katawan ni Lolo Benito.
Seryo, Anjo! Lumakad na kayo. Gamitin niyo yung isang jeep owner. Yes, sir. Sa araw din na yon lumakad silang dalawa. Sinakay ang maglola at binalik sa kanilang baryo. Habang nasa loob sila ng baryo bumabiyahe, napansin ng dalawa na patingin-tingin ang mga tao sa paligid. Napansin din nila na nakatingin ito sa maglolang sakay nila. Pagdating sa kanilang bahay, ang dami-daming tao. Napatakbo noon ang maglola papasok at nakita nilang halos kakaunti na lang ang natitira sa matandang Benito. Wala na silang nagawa, halos naubos ang luha ng maglola kakaiyak. Kaya't ang payo ni Seryo at ni Anjo, bigyan na lang ng maayos na libing ang matandang namatay. Ibinurol ito ng 3 araw. Hindi na nila pinagtagal dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng bangkay. Sa loob ng 3 araw na burol, nagsisimula na rin mag-imbestiga at mag-surveillance yung dalawa. Sa pinakaunang araw nila roon, marami silang napagtanungan. Pero karamihan sa mga tao ron tikom ang bibig. At kapag usaping aswang na ang tinatanong ng 2 sundalo, tinatalikuran na sila ng mga tao. Badi, naloko yata tayo ng maglole. Uy, bakit naman, Anjo? Di mo ba napansin? Tikom ang bibig ng mga tao rito kapag tinatanong natin yung nangyari dyan sa kanila kung totoo bang aswang ang may gawa niyan. Buddy, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Unang araw pa lang natin dito. Yun ang nga, buddy kung may katotohanan, di dapat unang araw pa lang meron nang nagsabi sa atin. Buddy, baka naman kasi natatakot ka lang. Aba hindi Ba't ako matatakot? Meron ako medalyon. Tsaka isa pa. Dapat nga kahit mga 1 buwan tayo dito Uy, bakit naman? Di mo ba nakikita, buddy? Yung dalaga si Gina. Iba yung mga tingin niya sa akin, buddy. Parang feeling ko type niya ako, buddy type ko rin naman siya. Pag siya naging asawa ko, buddy, hindi siya mahihiya sa akin. Sipin mo, binata ako. Wala akong asawa. Wala akong kasintahan. Oy, anong walang kasintahan? May iniwan kang kasintahan sa inyo. Hindi, buddy, break na kami noon. Kaya nga, single ako ngayon. Pwedeng-pwede na maging kami ni Gina. Mga sir, tawag kayo ni Lola sa loob. Kumain daw muna kayo. Hi Gina. Sige, susunod kami dyan. Habang kumakain ang 2 sundalo sa loob ng bahay, bigla na lang silang nakarinig ng malakas na pag-iyak kung saan nakaburol ang matandang Benito. Napasilip sila doon. Laking gulat nila dahil isang matanda pa ang nag-uumiyak. Ayon sa matandang umiiyak, siya daw ang number 2 ni Tandang Benito. Akalain mo yon? May number 2 pa pala yung matandang namatay at kaapwa niya rin matanda. Halika na rito, buddy. Kumain na lang tayo. Hayaan mo sila dyan. Sige. Pagkatapos nilang kumain, sisilip sana silang 2 sa kabaong nang makita nilang merong 2 lalaking nauna sa kanila. Formal naman ang kasuotan nila. Mga nakasuot ng katulad din natin. Ang problema, ang tagal-tagal nilang nakatayo doon. Buddy, sino 2 yun? Baka bisita. Di, kanina pa sila Kasi nung umalis yung umiiyak, napasilip ako ron. Pumasok yung 2 na yan. Kanina pa sila nakatayo dyan. Sandali lang po. Kanina pa po kayo dyan. Kaano-ano niyo ho ba yung asawa ko?
Nang lumingon yung dalawang lalaki sa matanda. Para bang natakot ang matandang babae kaya hindi ito nakapagsalita. Lumabas yung dalawa at sinundan din ito ng dalawang sundalo. Nang tuluyan na silang makalayo, hinabol sila ng dalawang sundalo. Ano ba? Ang bilis niyong maglakad ah. Kanina pa namin kayo hinahabol. Pasensya na kayo. Hindi kasi kami nakikipag-usap sa mga dayo. Siya nga naman, lalong-lalo na sa mga sundalo. At ano namang ginagawa ng mga sundalo rito? Hindi ba't red zone ang lugar na ito? Hindi ba't takot ang mga sundalo rito? Huh? Teka, paano mo nalaman? Sa unang tingin, sa pananalita, sa tindig, alam naming mga sundalo kayo. Nag-iimbestiga ba kayo? Trabaho ba ng sundalo ang pag-iimbestiga? Hindi ba't trabaho yan ng pulis? Bakit ba ang dami mong sinasabi? May tatanong lang ako sa'yo, kaya kita hinabol. O sige, ano yon? Badi, umiinit yung suot ko. Ako rin, Badi. Baka wala na kayong itatanong. Alis na kami. Inaabalan nyo kami. Mabilis tumalikod yung dalawa. Ang lalaki humakbang ng mga yun, kaya't pilit silang hinabol ni Sergio at Anjo. Nang maglingid sa isang bahay ang dalawang lalaki, bigla na lang silang nawala. Saan napunta mga yun? Ewan, naglingid lang dito eh. Buddy, may batang nakasilip sa bintana. Bata, pwede ba mang tanong? Saan gumawi yung dalawang lalaking nakasuot ng pambukid? Wala naman po ako nakikitang gumawi dito. Kayong dalawa lang. Ano? Ano yun? Biglang naging invisible, ganun ba? Basta po wala po ako nakita rito. Kayo lang po talaga ang nakita kong dumaan dito. Teka lang. Mga sundalo po ba kayo? Ha? Paano nalaman ng bata? Sundalo po ba kayo? Bata. Totoo bang may aswang sa lugar na ito? Laking gulat ng dalawa nang pagsaraduhan sila ng bintana. Itay! Itay! May mga sundalo dito, Itay! Lintik na bata yun. Wala naman tayong ginagawang masama ron. Ang masama niyan, sinumbong pa tayo sa tatay. Muling bumukas ang bintana ng bahay at sumilip ang isang lalaking may dalang pangtabas. Maghulis dili ho kayo. Wala po kaming ginagawang masama. Siya nga naman ho. Kuya, yung panabas nyo, patay tayo dyan. Matalim ho yan. Talagang matalim to. Anong ginagawa niyong mga sundalo rito, ha? Ha? Sir, huwag niyo namang ihawig sa amin yan. Baka ho may tama niyo sa amin yan eh. Umalis na kayo rito. Walang puwang ang mga sundalo rito. Itay, sundalo yan dalawa na yan oh. Nakita ko may baril sa tagliran yung isang payat. Ako ba? Yung baril mo kasi nakalitaw. Oo nga no? Kung kayong dalawa ay nag-iimbestiga rito, para sabihin ko sa inyo, oo, may aswang sa lugar namin. Pero, para sa amin, ang mga aswang na yon ay hindi kalaban. Mga kaibigan sila. Kaibigan, hindi sila nananakit. Kaya umalis na kayo. Walang dahilan para guluhin nyo ang baryo namin. Tahimik ang baryo namin. Tahimik? Tahimik ba'y merong matandang namatay? Ha? At paano sasabihin mong hindi kalaban? Pinatay nila yung matandang walang kalaban-laban. Bakit? Tinanong mo ba kung bakit pinatay ang matandang yon? Totoo nga ang balita na yung maglolang Gina at Pabella ay tumakbo sa pinakamalapit na kampo para magsumbong ng mali. Teka nga.
Anong mali ba sinasabi mo dyan ha, kuya? Sila na nga itong namatayan, tapos sasabihin mong sila pa nagkamali. Bakit? Ano bang meron dun sa aswang na yon? Tsaka, sige, total, nabanggit mo lang din naman yan na totoong may aswang dito at hindi ka mo kalaban. Pwede bang malaman saan sila nakatira? Talagang, Oo! umalis na kayo sinabi! Halika na nga, buddy. Yabang na ito, papatulong ko na ito, buddy. Halika na. Wala tayong makukuhang tamang sagot dyan. Umalis na kayo. Kung ako sa inyo bago magdilim, lumayas na kayo rito sa baryo namin. Mahirap nang masundan pa. Yung nakaburol. At siya nga pala. Akala ko ba pinalalayas mo na kami? Yung nakaburol. Yun ang sakit ng ulo rito sa amin. Mangkukulam ang lahi na yun. Kaya huwag kayong basta magpaniwala sa mga sinasabi nila. Baka matulad kayo sa mga dayo. Nang mapadpad doon sa bahay ni Benito, hindi na nakabalik pa. Mag-iingat kayo. Umalis na yung dalawa ng oras na yon at bumalik na sa burol. Napansin nilang halos kakaunti talaga ang tao. Paisa-isa, padala-dalawa lang ang dumarating, tapos hindi rin nagtatagala. Mga sir, saan po kayo nang galing? Nag-ikot-ikot ho. Nag-iimbestiga. Mga sir, kung hinahanap ninyo ang bahay ng aswang, kaya naming ituro yon sa inyo. At huwag nyo nang balakin pang magtanong sa mga tao. Dahil ang mga tao rito, kinukop-kop nila ang mga aswang na yon. Kahit maliit o katiting na impormasyon, wala kayong makukuha sa kanila kung saan sila nakatira. Dahil ang aswang na yon, para sa kanila, biyaya. Biyaya? Teka, at paano naman naging biyaya yung pumapatay ng tao? Sige nga. Kasi mga sir, yung pumatay po kay Lolo Benito, meron po silang babuyan. Meron din silang bakahan, kambingan. Napansin ko nga, nung papasok tayo rito, buddy, parang may baboy, di ba? Oo nga eh. Gusto ko nga sanang itanong kung saan ba'y baboy na yon. So ibig mong sabihin, Gina, doon pala yon? Oo, sila ang may-ari noon at doon din sila nakatira. At kaya tiko mambibig ng mga tao rito para magsumbong. Dahil nga, biyaya ang tingin nila sa mga aswang na yon. Halos linggo-linggo nagpaparte ng isang baboy ang mga aswang at ikinakalat sa lahat ng mga tao rito. Sa pamamagitan ng ganon nakukuha nila ang loob ng bawat tao. At kami pa ang tinuturing na perwisyo rito sa baryo namin. Pero mga sir, nakita nyo naman kami ang pinerwisyo. Kaya kami humingi ng tulong sa inyong mga sundalo para matapos na ang problemang ito. Pero teka, sandali lang ho, Manang Pabelya. Parang hindi ho yata tugma yung sinasabi nyo nung una. Anong ibig mong sabihin? Seryo? Ang ibig kong sabihin doon, sabi nyo, dahil sa inggit kaya pinatay yung Lolo Benito mo. Dahil nagpapamigay kayo ng mga pananim na gulay. Oo nga, totoo, napakarami. Ayun palang aswang namimigay rin. Kung tutusin, mas masarap yung pinamimigay nila. Bakit sila maiinggit sa inyo? At saka ho, Manang Pabelya, Gina, meron po kaming nalaman. Wag ho sana kayong magagalit pero ang sabi sa amin ng taong nanunutok ng panabas sa amin kanina, mga ano? Mangkukulam kami? Na kapag meron dayon dumarating, nawawala rito? Hindi totoo yun, Anjo. Yun ang sabi. Mag-imbestiga kayo ng mabuti. Kaya mas pinili namin kayong lapitan dahil mas malaki ang tiwala namin sa inyong mga sundalo. Dahil ang hanay nyo lang ang hindi nagkakaroon ng korupsyon sa gobyerno. Ngayon, tahasan kong sasabihin sa inyong dalawa na kung hindi nyo kami kayang protektahan ng mga tao rito laban sa aswang, sige, makakaalis na kayo. Alis. At bahala na kami sa mga buhay namin. Pero kapag kami namatay,
Mumultuhin ko kayong dalawa. Lola naman patay na nga, magmumulto pa, hindi totoo yun. Likha na lang ng kalaban yun. Maawa naman kayo sa amin Sige na Seryo, Anjo, tulungan nyo kami. Tsaka alam nyo ba, naramdaman namin ng lola. Dumalaw dito si Oton tsaka si Said. Sino naman yung dalawang yun? Silang dalawa, ang pumatay kay Benito. Hindi ho ba yung dalawang nakaitim? Yung nakasuot po ng pambukid. Sinong? Yun bang nasita ko? Parang oo. Alam mo kasi, ang mga asyong na yon ay magaling magbalat kayo. Kaya mahirap silang hulihin at di mo basta-basta matatandaan ang pagmumukha ng mga yon. Pero buddy, kanina ang init ng suot ko Pati ngayon. Anong ibig niyong sabihin? Apo, hindi sila basta sundalo. Sa nararamdaman ko sa dalawang to, may mga suot silang pamproteksyon. Pero hindi tayo magkalaban ha? Kung ganon, alam nyo rin ho pala. Bakit po di nyo aminin sa amin na totoo kayong mangkukulam? Nagtinginan ang maglola. Para bang sinasabi nila sa kanilang isipan na dapat na silang umamin. Pumasok ang matandang pabelya sa loob, habang si Gina patuloy silang kinakausap. Seryo, Anjo, pwede bang doon na lang tayo sa gawiron mag-usap? Sige. Habang naglalakad sila papalayo sa burol, sinabi noon ni Gina na may katotohanan ngang sila ay mga mangkukulam. Ganon pa man, hindi sila masama. At inamin din nito ang totoong dahilan kung bakit pinatay ng mga aswang ang lolo nitong si Benito. Galit yung mga aswang. Galit sila sa amin. Ayaw nilang merong kapwa nilang may kaalaman na nakatira dito sa baryo. Di niyo ba napapansin? Wala kayong nakilalang Kapitan del Barrio rito. Kasi ang gusto nila, sila lang ang may kapangyarihan dito. Bakit? Oo nga, walang Kapitan del Barrio rito. Kasi nga, sa pamamagitan ng Kapitan del Barrio, baka yung mga isip ng tao malason, tapos magalit sa mga aswang. Bakit nga ba wala? Ano, pinatay ba nila? Hindi. Hindi na lang naggaganap ng eleksyon dito. Hindi kami nagtatalaga ng Kapitan del Barrio dahil na rin sa takot. Alam ko, bababait kayo. Sana naman, maramdaman nyo yung nararamdaman namin ngayon. At huwag nyo naman kaming basta usgahan. Huwag ka mag-alala, Gina. Naintindihan kita. At sabihin mo, Gina, talagang mangkukulam kayo. Buddy, ayan ka na naman Bakit? Pinapahamak lang tayo ng mga to Buddy, kilala kita. Yung mga galit mo na yan, yung mga sigaw-sigaw mo na yan, peki yan. Yan yung mga strategy mo pag may gusto ka sa isang babae. Style mo, bulok. Ano? Sinong babae? Ikaw? Sino pa ba? Aba hindi Ang sinasabi ko lang, buddy, umalis na tayo rito. Buddy, kahit gusto mo nang umalis, hindi pa po pwede kasi isang araw pa lang tayo rito. 4 na araw ang binigay sa ating palugit ng opisyal natin. Okay? Sige na nga, pagtsatsagaan na kita, Gina. Pagtsatsagaan. Samantalang sabi mo nung nakatalikod siya, parang type ka niya Ano? Hindi kita type, no? Gina, total nandito na rin naman kami. Gusto ko sanang sabihin sa iyo na maganda ka. Na bagay tayong dalawa. Di ba? Kanina lang, sinisigawan mo ko. Tapos may gusto ka pala sa akin. Nako Gina, pasensya ka na dyan. Ganyan lang talaga yan si Anjo. Kunwari galit-galitan. Paraan niya yon para hindi siya mapansin na gusto siya, na gusto niya yung babaeng natitipuhan niya. Huwag ka magalala, binata yan. Ako na nagsasabi sa'yo. Ako may asawa, kaya hindi ka pwedeng pumatol sa akin. Tsaka di ko naman gawain yun. Yan, patulan mo yan. Iuuwi ka niyan sa Maynila. Makakaalis ka na rito sa madilim na lugar na ito kahit araw na araw. Naku, hindi. Hindi ko iwan ang lola ko.
Sa ikalawang araw ng burol ng matandang Benito, biglang dumagsa ang mga tao. Nung una akala noon ng dalawang sundalo na makikiramay ang mga yun. Pero tila ba iba ang sinasabi ng mga nandun? May nagagalit. Yung iba may mga dalang matatalim na bagay. May itak, may palakol at may kutsilyo. At yung iba pa, planong buhatin ang kabaong ni Benito at ipapaagos daw sa ilog. Nang makita ni Sergio at Anjo ang nangyayari, pumagit na sila. Pero hindi sila ininda ng mga tao, kaya't nag-warning shot yung dalawa hanggang sa natahimik ang marami. Ano ba kayo? May mga otoridad dito. Pero anong ginagawa nyo? Mga wala kayong respeto. Nakaburol yung tao. Bubuhatin nyo yung kabaong, tapos itatapon nyo? Kung hindi kayo natatakot sa pamilya nila, kami ang katakutan nyo. Buddy, secret mission to, buddy. Bakit ka nagpakilala? Kailangan yon, Anjo. Total, hindi naman makapagsalita ang mga tao rito patungkol sa hinahanap natin. Magpakilala na tayo. At hindi titigil ang mga to kung hindi tayo nagpaputok. Kayong lahat, binabalaan ko kayo. Subukan nyo pang ulitin yan. Patatamaan ko na kayo ng bala ko. Yan naman ang hirap sa inyong mga militar. Akala ko ba mga militar ay namamagitan lang? Pero ano itong nangyayari na ito? Ay para bang ang kinakampihan ang mga peste at salot sa lugar na ito? Mga sundalo o kung sino pa man kayo, matuto kayong aralin ang saloobin ng mga tao rito. Tignan niyong maigi kung sino ba ang argabyado. Hindi porket nakakita kayo ng patay, sila na ang dapat niyong kampihan. Tatang, ano ka? Lasing ka ba o puyat? Umuwi ka na nga. Ako naman nagmamalasakit lang. Ulitin ko, hindi lahat ng namatayan ay argabyado. Kung papansinin ninyo, ang lahat ng mga tao rito ngayon, may mga dala kaming mga patalim at gusto naming ilubog sa tubig ang bangkay ni Benito. Kasi ang mga taong yan ay masasama. Silang tunay na salot dito sa aming baryo. Kaya't ipinagpapasalamat namin na talagang mawawala na yang si Benito at hindi rin magtatagal. Ang maglola na yan ang susunod kay Benito. Lumayas na ang mga tao matapos yun sabihin ng isang matandang baliw. Gina, Manang Pabelya, ano, naniniwala na rin ba kayo sa kanila? Pwede namang gawin nyo ang sinasabi nila para maging patas. Makiramdam kayo ng mabuti. Pero, Manang Pabelya, kayo po ang namatayan. Oo, kayo lumapit sa amin. Pero hindi naman po porkit lumapit kayo sa amin kayo na ang kakampihan namin. Ang kinukonsidera lang po namin dito na kayo ang namatayan kaya nasa inyo pa rin ang panig namin. Pero kung mapatutunayan namin kayo ang salot dito at kayo talaga ang pumapatay, baka mabaligtad po ang hangin. Hindi kami pumapatay, Anjo. Marahil salot ang tingin nila sa amin kasi nga lahing mangkukulam kami. Pero maniwala ka sa amin. Wala kaming pinatay na tao rito. Ang totoo niyan, yung mga aswang na sila Oton at si Said, sila talaga ang pumapatay.
At naniniwala ako mga sir, yung kinakarne nilang baboy, malamang karne ng tao yun. At malamang na gusto nilang gawin ng aswang ng lahat ng mga tao rito. Kaya sila nagpaparte ng baboy linggo-linggo. Kung ako sa inyo, yan ang imbestigahan nyo. Maniniwala pa ako kung talagang totoong baboy yun, o di sana nakita kong kinakatay. Kung tao yung kinakarne nila, bakit di ba malalaman ng mga tao kung anong klaseng karne yun? Hindi, buddy. Oh? Paano hindi? Buddy, ang mga aswang, meron silang pamaraan para hindi makita ng normal na mga tao kung ano ba'y kinakain nila. Totoo yun, sa pamamagitan ng mga orasyon nila. Buddy, mamaya, puntahan natin yung sinasabing kulungan. Malumbay kulungan na yon? Pero, teka. Di ba nga naamoy natin? Amoy baboy. O di ibig sabihin, totoong baboy. Meron talagang baboy doon. Meron. Ang pagtatakahan nyo mga sher, linggo-linggo sila nagpaparte ng baboy. Bakit di nauubos yung baboy? Oo nga no. May point ka nga naman doon, Lola Pabella. Inimbestigahan ng 2 sundalo ang nasabing babuyan. Pagdating doon walang katao-tao. Tapos yung mga baboy tahimik lang na nakatingin sa kanila. Hindi katulad ng ibang baboy na kapag nakakita ng tao, nagwawala at nag-iingay. Hoy! Halika nga rito, ang cute-cute mo naman. Hoy, hindi aso yan. Ano bang dapat itawag sa kanila? Wala akong alam eh. Di mag-oink-oink na lang ako rito. Halika nga rito, kuku. Baboy nga yan ang kulit mo eh. Teka, bakit? tignan mo yung mata ng baboy. Ha? Parang mata ng tao. Ha? Teka, oo nga no. Pagkakataon ko na ito, buddy. Ilalabas ko na yung medalyon ko, buddy. Sa pamamagitan nito, isang ihip ko lang, makikita natin ang katotohanan. Sige nga, kung talagang malakas yung medalyon na pinamana sa'yo ng lolo mo, ngayon natin masusubukan. Talaga? Sige! Ilalabas na sana ni Anjo ang kanyang medalyon nang biglang, "Anong ginagawa niyo rito?" Teka. Tama, ikaw yung lalaking sinusundan namin, yung naglingid lang sa kubo, pero biglang nawala. Napadaan lang ho. Napadaan? Alam niyo bang, trespassing kayo? Hindi ko mo mga otoridad kayo eh. Basta na lang kayo papasok sa pag-aari ng kung sino ng tao. Teka nga, ano bang kinagagalit mo? Wala namang kaming ginagawang masama. Oy, ano ba pangalan mo ha? Ako si Said. At syempre ako si Oton. Ha? Nandito ako sa taas. Kanina pa ako rito. Akala nyo siguro walang tao ano? Nanakawin nyo pa yung baboy namin? Mga magnanakaw na sundalo, mga patay gutom. Hindi ba kayo pinapakain ng gobyerno? Bansama ng tabas ng dila mo ah. Baka gusto mong bariling kita dyan. Oo, wag naman. Sa oras barilin mo yung kasama ko, irereklamo namin kayo. Baka nakakalimot kayo. Merong human rights. Patong-patong ang magiging reklamo sa'yo hanggang sa matanggal ka na sa serbisyo. Sige, mag-usap tayo. Total nandito na rin naman tayo eh. Aswang ba kayo? Sagot! Buddy, pipi yata mga ito eh. Kailangan pa yatang tutukan ng 45 para magsalita. Ano? Magsasalita ka hindi? Alam nyo kasi, kaming dalawa, galit kami sa mga taong mapaglamang sa kapwa. Katulad na lang ng matandang Benito
Alam nyo mga sundalo, maganda na rin ang pagkakataon na ito na pumunta kayo rito para makuha nyo naman ang side namin. Hindi ba, Oton? Tama! Doon tayo sa loob. Mag-usap-usap tayo ron. Hindi, dito na lang. Baka mamaya pakainin mo pa kami ng kung ano maging aswang pa kami. Magtiwala lang kayo. Kung gusto nyo talagang malaman ang problema ng baryo, kami ang kausapin nyo. Sige, sasama kami. Sumama yung dalawa sa bahay ni Oton at ni Said. Pagdating doon, inaalok sila ng pagkain at tubig. Pero hindi uminom yung dalawa. Hindi, di bali na. Busog pa naman kami. Sige, para nga naman maging patas. Kukunin namin ang side nyo. Bakit ba? Bakit nyo pinatay yung matandang Benito? Huwag ka munang humusga. May dahilan kami kung bakit namin ginawa yon. Bago pa man kami dumating dito, alam na namin na may problema ang baryong to. At ang nagbibigay ng problema, ang matandang Benito. Dati, halos hindi nabubuhay ang mga pananim na palay, mais, gulay at prutas. O anong kinalaman ng matandang Benito ron at nung maglola? Dahil sa isang mataas na uri ng mangkukulam si Benito at kaya niyang kumonekta sa mga insekto, sa mga mapanalasang insekto. Inuutusan niya ang mga insekto na pestehin ang lahat ng pananim dito. Bakit naman nila ginagawa yon? Anong mahihita nung matandang Benito na yon? Anong mahihita? Dahil ang gustong mangyari ni matandang Benito, sila ang hirangin at kilalaning hari dito at maglingkod sa kanila ang lahat ng mga tao rito. Alam nyo ba, itong isang baryo na to sa Iloilo ay kinatatakutan hindi patungkol sa mga aswang, kung hindi patungkol sa naghahari-hari ang mangkukulam. Hindi lang kayo ang mga otoridad na sumubok ng iligtas ang lugar na ito. Nung nakaraang taon lang, hindi army ang naririto, pinagsamang PC at INP. Ano nangyari? Wala silang nahita. At sa pagkakaalam ko, binigyan pa ng sakit yung mga yon. Kaya nilisan nila ang lugar na ito. At nung malaman namin na may nawawalang mga dayuhan dito, mas pinili na namin ni Said na manirahan dito. At kinuha namin ang loob ng mga tao rito sa pamamagitan ng pagbibigay ng karne ng baboy. Ganon kami kabait. Kaya kung mapapansin nyo, galit na galit ang mga tao sa matandang Benito kahit napatay na siya. Oo nga no. Napansin namin yun. Kundi nga kami pumagitna, baka nabitbit yung kabaong ng matanda't itinapon dun sa ilog. Teka! Buddy, ibig mo sabihin naniniwala ka sa mga aswang na to? Aswang yun eh. Ngayon, sige. Sabihin na nating totoo yung sinasabi mo, Said, Oton. Ngayon, paano nyo ipapaliwanag? Yung pagkamatay ng matanda, konting laman na lang natira. Ano? Kinain nyo? Aminin nyo! O bakit di kayo makapagsalita? Kinain nyo ba? Gusto nyo talagang malaman? O sige ganito. Nang ginawa namin ang karumal-dumal na pagpatay kay Benito sa gabing iyon, merong mangilan-ngilan na mga taga rito ang sumama sa amin. Dahil nangako kami sa kanila sa gabing yon papatayin namin ang pamilyang mangkukulam. Ngayon, nang mapatay namin si Benito, may nagsabi ron, kukunin ang parte ng katawan niya, lulutuin at kakainin. Hindi namin masisisi ang mga tao dahil sa matinding galit doon sa matandang yon. Gustong tikman ang laman ng matanda bilang ganti. Ganun ba? O ikaw, Oton, ipaliwanag mo nga sa akin. Totoo ba yung sinasabi mong gusto mo raw punlaan? Yung dalagang si Gina? Kapal naman ng mukha mo para ganun.
Ha? Hindi ka tao. Halimaw ka. Yung gusto mo, tunay na tao. At nangangarap ka pang magkaroon ng maganda't gwapo't anak sa mapapangasawa ko. Oton, akin lang si Gina. Akin. Ngayon, kung ipipilit mo yung gusto mo, aba, ngayon din, magkakayarian tayo rito. Di ba? Seryo? Anong seryo, Sarge? Sige. Total, nakuha na namin ang side nyo. 50-50 pa rin ang paniniwala namin katulad dun sa matanda at sa inyo. Ngayon, ipaliwanag nyo sa amin. Totoo bang baboy yung mga nakakulong doon? At kung totoo silang baboy, bakit wala man lang ingay? At yung isa pa ron, parang mata ng tao. Nagtinginan si Oton at si Said. Wala silang maisagot sa tanong ng dalawa. Hanggang sa sinabi ni Sergio at Anjo na sila na raw ang magpapakita ng katotohanan. Teka, sandali lang! Bakit? Takot ka bang ilabas ko ang aking medalyon para bumalik sa dati yung mga baboy na yon kung totoo bang tao sila? Ano? Tara na, Sergio. Malalaman natin ngayon yan. O sige, huwag kayong lalapit ha. Binabalaan ko kayo. Paglapit doon ng dalawa, agad nilabas ni Anjo ang kanyang medalyon. Sinambit pa nito ang usal tapos inihip sa mga baboy. Nung una walang epekto hanggang sa tinawanan siya ni Oton at ni Said. Wala naman palang epekto yan. Mahinang klase. Walang epekto yan kasi hindi naman tao mga yan. Mga totoong baboy sila. At ang mga baboy na yan, pinakikinabangan ng mga tao rito. Teka nga, Anjo. May alam ka ba talaga? Baka naman wala ka talagang alam. Huwag ka nga magulo dyan, Sarge. Bahala rito. Sapa, susubukan ko ulit. Muling sinubukan ni Anjo ang ginagawa niya. Nakaapat na sunod ito sa pag-oorasyon pero walang nangyari. O nakita nyo na? Walang nangyari. Sa madaling sabi, baboy sila. Ganun ba? Ngayon, umalis na kayo rito sa baryo namin. Dahil baka kayo ang patayin ng maglola na yun. Alam nyo ba kapag nakakapatay sila, nagiging ala yan para sa karagdagang buhay nila. Karagdagang buhay? Pero di ba napatay nyo si Benito? Paano karagdagang buhay? Habang nabubuhay sila, hindi sila tatalaban ng anumang sakit na nagmumula sa pagkain. O mamamatay pa rin sila. Yun ay kung papatayin sila. Okay. Naintindihan ko na. Bumalik yung dalawa sa burol. At pagdating doon, agad silang hinarapan ng pagkain pero wala silang gana. Bakit ba ayaw nyo kumain? Ang sarap naman ng niluto namin. Kaya nga, may problema ba, Sergio? Anjo? Kanina pa kami kumakain. Lola Pabella. Paliwanag niyo nga ho sa amin. Bakit walang tao? Bakit tayo-tayo lang? Ililibing na natin bukas si Benito. Lola Pabella, Gina. Nire-respeto po namin kayo. Pero mag-aminan na nga tayo. Totoo bang kayo ang salot dito? Totoo bang nung mga nakaraan, lahat ng pananim ng mga tao rito, palay, prutas, gulay, mais, pinepeste raw ng mga kulisap. At kayo raw may gawa nun. Ano ba naman yan? Naniniwala kayo doon? Kami ng lola ko ang peste. Tsaka, paano naman namin mapapasunod ng mga insekto para pestihin ang mga pananim dito? Ang mga mangkukulam, yan yung mga bihasa pagdating sa black magic. Baka
Malay natin, nautusan yung mga insekto para pestehin ng mga pananim at para kayo ang katakutan. Totoo nga, buddy, nung bago tayo madestino rito nung nakaraang taon, yung dating mga pinalatan natin, nagbigay sa akin ng babala na dito raw sa gawin ng Iloilo, hindi man siya tinatawag na red zone pero merong isang baryo rito na kinatatakutan ng mga sundalo, ng mga pulis. Pero hindi patungkol sa mga aswang hindi sa mga rebelde. Patungkol sa mga mangkukulam at baka nga kayo yun. Teka lang! Nasisiguro nyo ba yung mga pinagsasabi nyo? Ano? Anong nangyari sa baboy? Nakita nyo ba? Naging tao ba? Manang, kami po ay mga apo ng albularyo at mga sundalo. Sa pamamagitan ng mga gamit namin, sana na ibalik namin ang katotohanan kung tunay ngang tao yung mga baboy, kaya lang hindi. Ilang beses po namin sinubukan pero walang nangyari. Sige, ganito. Heto ang dalin mo. Ano yan? Langis? Bumalik kayong dalawa doon. At ang langis na yan, isaboy nyo sa mga baboy. Ako naniniwala ako mga sundalo na yung gamit nyo mga walang silbi. Parang sinasabi nyo walang silbi, lolo ko, ganun ho ba? Ganun na nga. Aba, sige na. Para magkaalaman na. Gusto nyo sumama pa kami. Mas mabuti nga yun. Sumama na kayo. Sumama nga ang maglola papunta sa baboyan. Pagdating doon, wala na yung mga baboy. Pero si Oton at si Said naroroon. Oton! Said! O bakit kasama niyo yung matandang yan? Siguro. Ibinibigay niyo na sila sa amin. Palagay ko, pagkakataon na natin ito, Oton. Talaga. Pero akin pa rin si Gina. Mahal na mahal ko na siya. Oy. Akin si Gina. Hindi sa'yo. Magkakamatayan tayo dyan, Oton. Oton, Said, tapusin na natin to. Talagang tatapusin na natin to. Masasabay kayong dalawa sa libing ni Benito. Tika. Sandali. At bakit kayo pumapagitna? Ito ay hindi awin ng kung sino. Ito ay laban ng aswang at mangkukulam. Kayong dalawa hindi namin sasaktan. Pero sa oras na magpakawala ng orasyon, ang matandang pabelya na yan, tatamaan at tatamaan pa rin kayo dahil meron kayong mga medalyon ng kanon. Totoo yun, Madi. Totoo yun. Huwag tayong pumagitna. Hayaan mo sila magpatayan. Nung una gusto pang makialam ng dalawang sundalo kasi nga mga otoridad sila. Lalo na't ayaw nilang mag-abot ang dalawang lahi. Pero nang makita nilang walang talab ang mga salita nila, tumabi na yung dalawa. Dumistansya sa malayo at pinapanood na lang ang nangyayari. Pasensya ka na, Oton, pero pati ang babaeng gusto mong anakan papatayin ko na ngayon. Sige, ikaw na ang bahala, Said. Mabilis na nagpalit ng anyo si Said. Una nitong sinalakay ang matandang babae. Pero hindi siya makalapit dahil sa tila ba malapader na nakabakod na orasyon. Ano? Hindi ka makalapit? Pasensya ka na. Kahit sino sa inyong dalawa ngayon mamamatay. Ipagtatanggol ko rin at bibigyan ng hustisya ang asawa kong si Benito. Napanganga yung dalawa nang makita nilang sungal-ngalin ng matanda. Ang nakakatakot na aswang. Habang si Gina napaupo na lang sa isang tabi. Umikot naman si Oton upang damputin sana si Gina. Pero hindi rin siya makalapit. Hanggang sa tila ba
may humampas na malakas na hangin kay Oton, kaya ito tumilapon sa dalawang sundalo. Oh, Oton, ayos ka lang? Ayop na matanda yan. Barilin nyo na. Barilin nyo na! Bubunot sana ng baril noon si Sergio, pero pinigilan siya ng kasama. Wag, buddy. Wag. Buddy, mga sundalo tayo. Buddy, hindi tatalabang mga gamit natin. Sige na, barilin nyo na! Bumunot ng baril si Sergio at pinutukan ang matanda. Ba't ganon? Parang hindi yata umabot yung bala. Sabi ko naman kasi sa iyo eh. Ayaw mo kasi makinig sa akin eh. Unti-unting lumalapit ang matandang pabelya sa dalawang sundalo at sinabing, "Umalis na kayo. Pumunta na kayo sa burol. Magkita-kita na lang tayo at bukas sabay-sabay nating ililibing ang mga ito." Umalis yung dalawa dahil wala silang pakinabang sa kaguluhan na yon. At nang lumingon ang matandang pabelya sa apo, hawak-hawak na ni Said sa leeg ang babaeng si Gina. Si Gina? Said, bitiwan mo yung mapapangasawa ko. Yung matanda ang patayin mo. Hindi. Aminin na namin sa inyo ang totoo. Anong totoo? Ang totoo, parehas lang kami ng lahing mangkukulam na may masamang plano sa lugar na ito. Anong ibig niyong sabihin? Huwag ka nang magkunwari pa, tanda. Alam kong alam mo ang sinasabi ko. Kung ikaw gusto mong maghari dito, pwes kami. Gagawin naming aswangan lahat ng mga tao rito. Teka, buddy. Baliw na yata mga to. Umalis na tayo. Tumakas yung dalawang sundalo at nag-report sa kampo. Habang ang matandang pabelya at yung apo nakikibaka kay Oton at kay Said. Malakas kung tutuusin ang matandang pabelya kasi kahit hindi nito hawakan ang dalawang aswang, nagagawa nila itong patumbahin. Ah! Ganun ang nangyari doon? Yes, sir. Aswang at mangkukulam pala mga tao doon eh. At ang masakit doon, sir, yung ano? Yung mapapangasawa ko mangkukulam din pala, sir. At sino naman yun? Sir, yung babaeng kasama ng matanda. Aba! Hoy! Anjo! Misyon ang pinunta mo roon at hindi pang bababae. Pero sir, mahal ko siya eh. Sir, baka pwedeng pabalikin nyo kami ron. Magsasama ako ng tropa. Papatay namin mga aswang doon. Tumahimik ka. Mga sundalo kayo pero wala kayo nagawa sa problemang yon. Hindi na kayo babalik dito. Yayabang nyo pa naman magsalita. Sinasabi nyo pa naman na meron kayong mga medalyon na galing sa mga lolo nyong albularyo. Pero wala naman palang silbi. Mas makakabuti siguro kung tatawag ako ng lehitimong albularyo. Teka sir, inaalisan nyo na kami ng karapatan? Pero... Tumahimik ka, Sergio. Wala kayong nagawa. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Pero anong ginawa nyo? Sinayang nyo lang ang araw at oras. Teka sir, sinong albularyo naman yan? Akala ko ba di kayo naniniwala? Di ako naniniwala sa mga lolo nyo. Isa lang ang albularyong pinaniniwalaan ko. Si Nolesto. Sino naman yung Nolesto na yun? Kaya nga sir, sabi nyo basta albularyo hindi totoo. Yung mga lolo nyo lang ang hindi totoo. Kasi yung mga gamit nyo walang silbi. Si Nolesto, sa kanya lang ako naniniwala. Palibhasa, tumatanda na to, malapit na to magretiro. May sinasabi ka dyan? Wala sir, ang sinasabi ko lang, gawin niyo yung gusto nyo opisyal kayo sir eh. Kayo masusunod, kayo ang boss, kayo ang amo, kayo ang presidente. Niloloko mo ba ako ha, Anjo? Hindi sir, sabi lang naman ng totoo eh. May plano ang dalawang yon
Hindi sila duty kinabukasan. Plano nilang bumalik sa nasabing baryo upang alamin ang mga nangyari. Makakala niyang si Major, mapapasunod niya tayo sa pagkakataon na ito. Kahit mag-awol ako ngayon. Sinasabi ko sa'yo, seryo. Makakuha ko lang si Gina para na akong nanalo sa loto. Sexy ba naman? Ikaw mag-aawol. Mahal ko propasyon ko. Kaya lang ako sumuway sa utos ngayon kasi ayokong bitawan ng kaso na yun. Gusto kong masolve natin yun kasi nakakahiya yung sinabi. Mga sundalo tayo pero wala tayong nagawa. Sabagay. Pagkatapos nito, sigurado mapopromote tayong dalawa. Kahit na wala sa utos tong ginawa natin. Bumalik sila sa lugar na yon. Pagdating doon, wala na yung maglola. Yung mga tao nakatingin sa kanila. Napansin nilang mapupula ang mata ng mga tao doon. Teka buddy, bakit parang may mali? Kaya nga, kapupula ng mga mata ng mga to. Tsaka mapuputla yung katawan. Aba, mukhang nagsabog yata ng kagwapuhan dito. Kasi yung mga maitim na tao, pumutla, medyo pumusyaw na pumuti na medyo gumwapo kaya lang parang adik yung muka. Ba't ganoon? Manong. Bakit wala na ho yung mga tao dyan? Patay na! Pinatay na sila ni Oton at ni Said. Ganun ba? Bakit pinatay? Hindi ko alam. Dapat lang sa kanila yon. Oh, paliw yata to. Umalis ka na. Naglalaway ako sa'yo. Baka hindi kita makilala. Hindi umalis ang dalawang sundalo bagkos pumunta ito kila Oton at kila Said. Pagdating doon, nag-iinuman pa yung dalawa. Kayo pala. Mabuti bumalik kayo rito. May hinanda kaming inumin para sa inyo. Naku, hindi na. Said, Oton, salamat na lang. Ano ba nangyari nung umalis kami? Pati na ang matanda. Si Gina. Si Gina siyempre. Akin si Gina. Nilagay ko siya sa ataol. Nilibing ko siya pansamantala para hindi siya makatakas. Loko ka pala eh. Oo. Yung baril mo. Hindi. Akin si Gina. Akin siya. Huli ka na. Akin na siya. Nataniman ko na siya ng punla. Kaya kinulong ko siya sa taol. Hindi matanggap ni Anjo ang sinasabi ni Oton. Kaya't pinutukan niya ito ng malapitan. Tumama sa noo ni Oton yung bala pero hindi tumalab. Kung ako sa'yo, huwag ka nang magsayang pa ng bala. Hindi tatalab yan. Siya nga pala, natatandaan niyo ba yung sinabi namin bago kayo umalis? Nagtagumpay na kaming dalawa ni Oton. Magiging kalahi na namin ang lahat ng mga tao rito. Kaya pala mapuputla at mapupula mga tao rito. Dahil sa ginawa mong hayop ka. At ang mas katotohanan pa ngayon, kayong dalawa ang magiging hapunan ng mga aswang sa baryong ito. Ano? Aba. Hindi pwede yan. Labas kami dyan. Anong? Tignan natin ang galing nyo. Dumarating ang napakaraming tao sa baryo na yon. Lahat naman sila tila ba nasa katinoang pag-iisip pa. Pero mapuputla ang mga itsura at mapupula ang mga mata. Warak-warak ang damit na parabang pulubing pagala-gala sa daan. Ngayon, oras na para kumain. Anong ginagawa niyo sa amin? Dinampot sila ng mga yon. Akmang kakagatin na sana yung dalawa nang sumigaw si Oton na huwag muna. Mas maganda kung pagsikat daw ng bilog na buwan mamayang gabi para mas masarap ang espesyal na pagkain. Dagdag pa ni Oton, sa daming kakain sa dalawa na yon, tsak na mabibitin lang sila.
kaya't sinabi nilang lumabas sila ng baryo at kumuha pa ng makakain. Ikinulong yung dalawa sa isang kulungang napakatibay at sinisiguro nilang hindi makakalabas ang dalawang sundalo sa lugar na yon. Mali. Bakit mali? Dapat pala di na tayo bumalik dito. Gagawin pala tayong pagkain ng mga aswang na yun eh. Puro ka kasi Gina. Gina, asan ni Gina mo? Nalahian na ng aswang. Parang di ako naniniwala, buddy. Palagay ko, nandyan lang yung matandang pabelya. Kasi sa nakita ko, sa pamamaraan ng pakikipaglaban niya, hindi siya basta-basta mamamatay, buddy. Maniwala ka sa akin. Nandyan lang yung matandang yun. Nararamdaman ko. Nararamdaman? Wala ngang epekto yung medalyon mo galing doon sa lolo mo. Yang kapalpakan mo, sa akin isinisi ni Major. Buddy, lakad natin to. Kasalanan ko, kasalanan mo rin. Kapalpakan ko, kapalpakan mo rin. Pero hindi dapat yung pangbababae. Ayan, inalis tayo sa misyon na to, pero nagmakulit tayo tapos ngayon ano kalalabasan natin? Gagawin tayong pagkain ng mga yun mamaya. Buddy, tignan mo. May bitbit sila. Oo nga no. Meron silang bitbit na 5 sako. May mga gumagalaw sa sako. Kaya't ibinuhos nila yon sa tapat ni Oton at ni Said. Nakakita sila ng mga lalaking duguan. Nang makita yon ng mas marami, sabay-sabay silang naghihiyawan na tumaalulong na para bang mga asong ulol. Totoo to. Totoo na to, buddy. Totoo na nga. Meron na tayong kasabay na kakainin nila. Diyos ko po. Huwag naman sana. Hindi ko ginustong maging sundalo para maging ganito. Ginusto ko maging sundalo para makapaglingkod ako sa bayan para makatulong ako sa pamilya. Wala na. Wala na yung pangarap mo na yan. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, mula sa kanilang pinagkukulungan natatanaw na nila yung lumalabas na bilog na buwan. Napakabilis ng oras na yon. Mabilis silang nasinagan ng bilog na buwan kaya't nagsigsi-alulong na naman ang mga tao doon. Pinakita ni Oton at ni Said ang totoo nilang itsura. Ibang-iba ang mga ito kumpara sa marami. Ngayon, sisimulan na natin ang ritual. Anong ritual? Mahina ang ulo ng mga ito. Nagpabilog kayo ng ulo. Halika. Ako? Wag! Siya na lang! Mas masarap siya kaysa sa akin. Ba't ako? Ikaw na, buddy. Mauna ka na, susunod na lang ako. Sabay na kayo. Nagtutulakan pa kayong dalawa. Sabay silang nilabas at hinanay sa mga taong duguan. Buddy, kapag nawala ko kasalanan mo to, susumbong kita kay nanay. Sabihin ko, puntahan yung bahay niyo at papagalitan yung nanay mo. Magsasampalan silang dalawa, buddy. Hindi, buddy. Ikaw may kasalanan nito. Ikaw. Naging magkabats tayo, inaya mo kung dito madistino eh. Huwag na kayo magsisiyan. Tanggapin nyo na kaya kayo isinilang sa mundo para maging pagkain ng aswang. Hindi. Ayoko. Napapaiyak na lang yung dalawa at kung ano-ano na lang ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Nariyan yung napadasal yung dalawa, kaya't tinatawanan sila ng nakapalibot na aswang. Akin ang isang to, ang aking karibala. Ako? Wag ako. Payat ako. Wala ka makain sa akin, puro buto. Nang sumenya si Said, unti-unti nang nagsisilapit yung mga nasa puno. Pero natigil ang lahat dahil bigla na lang bumulaslas ang ingay ng mga samot-saring insekto na nanggaling sa kagubatan. Sinalpok ang napakaraming aswang. Maging yung 2 sundalo hindi nakaligtas sa pangangagat ng iba't ibang klase ng insekto hanggang sa nagpulasa ng mga yun. Nang makalayo na ang mga aswang, biglang
May nagkakalag ng pagkakatali nila. Sino ka? Teka, sino ka? Sige na, pakawalan mo na sila. Manang Pabelya, akala ko patay ka na. Meron pa rin ako natitirang buhay. Okay yung dalawa. Ito gamitin nyo. Bigay sa akin yan ng opisyal nyo. Anong gagawin namin dito? Baril yan. Ang patatamaan nyo lang si Oton at si Said. Sige na, habulin nyo. Umanda ka sa akin, Oton! Ibalik mo sa akin si Gina! Hinabol ni Anjo si Oton at pinagbabaril. Nung una akala ni Anjo hindi siya tatalaban ng bala kasi akala niya isang normal na bala lang din ang gamit niya. Pero nang tamaan sa balikat sa likod sa paa si Oton, bigla itong bumulagta. Wag mo akong papatayin. Wag. Anong wag, ha? Inagaw mo sa akin si Gina. Sinabi ko sa sarili ko na akin siya. Ibibigay ko na sa'yo. Ituturo ko kung saan ko siya binaon. O kita mo? Binaon mo pa yung mapapangasawa ko? Walang yaka. Ngayon, tikman mo bala ko. Wag. Anong klaseng bala yan? Bakit tumatalab sa akin yan? Hindi ko alam kung anong klaseng bala to. Basta binigay sa akin to nung lalaking nakasandong puti. Tinablang ka naman, di ba? Kung yung mga bala ko nung nakaraan, hindi tumatalab sa'yo, pues. Ito ang tatalab sa'yo. Magpaalam ka na. Magdasal ka na sa Diyos mo, Oton. Uusal sana noon ng dasal si Oton nang bigla siyang putukan ni Anjo. Isang tama sa noo ang ikinamatay ng aswang. Teka. Uy, buhay ka pa ba? Uy! Nasaan si Gina? Saan mo nilibing si Gina? Nako, nagkamali ako. Mabuti na lang. Malapit lang pala doon ang pinaglibingan kay Gina. Meron ding hingahan kaya hindi siya namatay. Agad na hinukay ni Anjo ang pinaglibingan at nang makuha niya si Gina, iyak ito ng iyak pero sinasamantala naman ni Anjo ang pagyakap sa magandang apo ng mangkukulam. Si Seryo naman, hinabol-habol din si Said. Napakapangit ng itsura ni Said nung oras na yon pero hindi natatakot si Seryo at gumagamit pa si Seryo ng pandaraya. Dahil sa gabi ng oras na yon, nagpapakalat ito ng sabulag. Pero sa tuwing magpapaputok si Seryo, nakikita niya kung saan ito lumilipad. Hanggang sa tinamaan niya si Said sa gilid ng hita kaya ito bumulagta. Paano mo ako nakita? Paano? Simple lang. Kakaiba pala tong bala na to. Sigurado ako albularyo yung kasama ni Manang Pabelya. Patay na siya. Paano siya nabuhay? Paano nabuhay? Ewan ko. Baka naman hindi mo talaga napatay. Ngayon, alam ko na kung sinong kakampi. Si Manang Pabelya. Wag mo akong papatayin. Parang awa mo na. Anong parang awa mo na? Naawa ka ba sa amin, ha? Gusto mo nga kaming ipakain eh. Kaya pasensya ka na. Katapusan mo na rin. Pinutukan siya ng 2 beses sa noo. Dahilan ng pagkamatay ni Said. At ang itsura nito'y unti-unting nagbabalik na sa dati. Kanole, ang lahat ng mga tao rito'y wala siya katinuan. Kaya ba natin silang ibalik? Hindi natin sila mahuli isa-isa. Walang problema doon. Tawagin mo na yung 2. Bumalik si Seryo at si Anjo sa lugar kung nasaan si Kanole at si Matandang Pabelya. Inutusan niya yung 2 na mag-impok ng mga tuyong kahoy o kaya naman mga tuyong dahon. Nung una ayaw pang sumunod, pero nang napasunod sila, naintindihan nila ang ibig sabihin ng dumating na ekstrangherong lalaking nakasuot ng sandong puti. Ganon? Usok?
Kayang ibalik ng usok yung mga tao na yun? Ha! Oh, come on! Tignan natin. Maniwala ka na lang kasi. Yun ang totoong albularyo, hindi yung mga lolo natin. Manghihilot lang yata lolo natin at wala silang alam pagdating dyan sa mga minamedalyon na yan. Totoo nga yung sinasabi ni Major. Kaya sumunod ka na lang. Nagtago na sa kani-kanilang bahay yung mga tao. Kaya't ang ginawa ni Kanole at ng matanda, bit-bit ang isang malaking planggana pinagtulungan nilang iikot-ikot sa baryo at sinasadya nilang pausukan ng bawat bahay. Sa tuwing gano'n ang sitwasyon, naririnig nila ang malakas na hiyawan sa loob na tila ba nagkakagulo. Aba, nagkakagulo yata sila. Hindi. Kaya lang sila gumaganong kasi nalalanghap nila yung usok. Gamot yan para matanggal ang pagiging aswang nila. Ganun ba? Anong klaseng orasyon yan? Huwag ka mag-alala. Makapangyarihang mutya ang nakapaloob dyan. At talaga? Hindi nagtagal. May dumating na isang batalyon ng mga sundalo. Naroroon pa mismo yung Major. Okay, yung dalawa. At ano namang ginagawa nyo rito? Sir? Sir, Hindi ba't sinabi ko sa inyo na kalimutan nyo na ang misyon na ito? Sir. Okay na po. Patay na yung aswang. Aswang? Aswang pa rin! Sir, totoo naman talagang aswang sila eh. Narinig ng opisyal na may mga maingay sa bahay. Bubuksan sana nila ang pintuan para alamin, pero pinigil sila ni Kanole. Wag. Kasalukuyang ginagamot ang mga tao ron. Naging aswang ang mga tao rito sa pamamagitan ng pagkakalat ng pagkain ng baboy. Ganun ba? Kaya sa'yo ko ito ang tunay na albularyo. Hindi katulad ng mga lolo nyo. Manghihilot lang kasi mga lolo nyo O na sir. Sige na po. Tumagal ng 2 oras ang mga militar doon. Nag-clearing operation. Siniguradong walang kalaban na rebelde. At nang mapatunayan na recover ang katawan ni Oton at ni Said. Major, huwag mo nang dalin pa ko sa ng mga yan. Pagsikat ng araw, matutunaw din ng mga yan. Ganun ba? Kung sabagay ikaw mas nakakaalam doon. O di, ikaw susundin ko. Okay ang dalawa, hindi pa tayo tapos. Haharapin niyo pa ang parusa niyong dalawa. Yes sir. Yes sir. Nang masiguro ni Kanole na okay na ang lahat ng mga tao doon, kinausap niya naman si matandang Pabelya at kinamayan. Salamat po sa pagbabagong buhay. Kanole, yung sinasabi nilang oo, kami raw ay naging salot. Totoo yun. Pero nang mahuli mo kami noon ni Benito, kami naghinto na. Ang hindi namin alam, nang kami kasalukuyan ng huminto, nilalason pala ni Oton at ni Said ang utak ng mga tao rito para magalit sa amin. At para makakuha rin ng pagkakataon para gawin silang aswang. Hindi ako nagpadala ng mensahe sa iyo kaya't nagulat ako. Nakita mo kong natutulog sa gilid ng ilog. Naramdaman ko kasi ang presensya mo. Paano ka ba napunta ron? Hinagis ako sa ilog ng 2. Nang walang malay. Kasi akala nila ipatay na ako. Salamat dahil nasagip mo ako. Pagkatapos noon, si Sergio at si Anjo binigyan ng disciplinary action. Swerte natin, buddy. Mabait pala si Major Mabait talaga yan. Kaya nga, yan pa rin ang gusto ko maging opisyal. Pero ako, buddy, pakakasalan ko si Gina. Oo nga pala, no? Ano, punta tayo ron? Sige! Bumalik doon yung 2 at normal na ang lahat. Kinausap noon ni Anjo si Gina kasabay noon ang pagbibigay ng flowers. O nako, apo, may lahi kang mangkukulam. Papatol ka ba dyan sa taong yan? Lola, tao pa rin naman tayo, di ba? Di ba, Anjo, pwede mo naman akong pakasalan kahit ganito ko. Huwag lang sa loob ng simbahan. Kahit sa simenteryo pa, pakakasalan pa kita Ano ka ba? Ayusin mo panliligaw mo. Panliligaw? Pangliligaw pa ba to?
Sinasagot na ako niyan, di ba Gina? Oo. Naging sila na nga at hindi pinagtagal. Isang buwan lang ang lumipas, nagpakasal na yung dalawa. Kaya lang hindi sa simbahan, bagkos sa Maynila kung saan nakatira si Anjo. At syempre, ninong si Kanole. Simulat sa pool, ikinuwento nila ito sa kanilang ninong na si Kanole kaya ito ngayon, nilapag na natin sa ating channel. Sana po naibigan ninyo ang napakagandang kwento sa gabing to. Maraming salamat po, good night, enjoy listening. 0948-5230-887. Yan po ang aking WhatsApp at Viber account. Diyan lang po kayo kukontak kung gusto nyo akong makausap. Maraming salamat. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Ako ang inyong Commander Jits na walang sawang naglilingkod sa inyo at naghahatid ng makabagong kwento na dito nyo lang mapapakinggan.